Hello, hello. Sound check. Okay, so good morning. Let us start our discussion. Just like any discussion, let us pray muna. Sige, all rise mga buddy. Si Lucky ang magdadasal para sa atin today. Ikaw sila ang lucky person natin. Thank you. Okay, so please be seated. So yan, sayang no, maganda-ganda na topic natin kahapon na putol. Anyway, proceed na lang tayo ngayon. So yesterday we have discussed the qualifications, no? Anyway, listen na dito. Okay, so yesterday we have discussed the qualifications of a security manager or security director, okay? Security consultant as well as the security guard. Now, meron pa tayong hindi na di-discuss. Ito, si detective natin. So, si private detective. So, din-discuss na natin yung company guard unit, company force, tsaka yung security guard. Ano naman si private detective? Siyempre, ito naman, it pertains to the person. Okay? So, any person, katanog ng ano, any person who does detective work for hire. Okay? Reward, commission, other than the members of the AFP, BJMP, and PNP. So, it was specified here na kailangan hindi members nito. Okay? Although sinabing any person, okay, who does detective work. Alam naman natin when we say detective work. Okay? I do not need to expound it. Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa ng sobra-sobra to. Kung alam na natin kung ano yung detective work. Okay? So, any person daw who does detective work for what? For hire, reward, commission, compensation, other than the members of AFP, BJMP, PNP, and any other law enforcement agencies. Kasi the word is private. And alam natin, pag kasama sa mga to, is hindi na private. Okay? May affiliation na sila sa government. They are related to the government. Now, what are the qualifications of a detective? Filipino citizen. Again, alam naman natin yan that it was established na kailangan Filipino lang. Next, physically and mentally fit. Kasi kagaya ng security guard natin, ng ating mga security officer, okay, magbabantay din sila. Alam natin kung anong klaseng bantay, parang mag-iimbestiga. Okay, so kailangan physically and mentally fit. Kasi gagamit pa rin sila ng physical na kakayahan. Kumbaga, blue-collar job pa rin. Ano lang ba yung ano lang ba yung nadaanan natin walang ganito? Sa physical natin, security manager. Di ba, wala naman sinabing kailangan physically and mentally fit siya. Bakit? Kasi magiging owner lang naman siya. Kaya hindi naman siya yung mismo magbabantay. Tatandaan pa? Kailangan daw at least holder of baccalaureate degree. Preferably. So, wala naman sinabing ito lang yung pwede. Preferably, oo. Pero, any baccalaureate degree will do. But there are preferences. Kung siyempre, detective work to, alam natin kung sinong may dito, sinong may expertise. Ayan, mga criminology. Ano pa? Bachelor of Laws. Okay? Ayun yung mga may direct na kaalaman or knowledge with regard sa detective work. Okay ba? Ayun daw. So, he or she must be a graduate of criminal investigation course offered by what? By whom? PNP or NBI or any police training school, a detective training in any authorized, recognized, and training center. So, kailangan bago ka maging detective, hindi lang pwedeng graduate ka, hindi lang pwedeng naisipan mong maging detective, i-hire ka na. Kailangan, meron ka pa ng ganito. May investigation course ka. Coming from kanino? Ayan, kay PNP tsaka NBI.
or any other private institution, training school, as long as it is recognized and authorized. Kasi kung nag-training ka nga, investigation course, nagpakahirap ka mag-aral, pero yung school na pinag-aaralan mo is hindi naman authorized and recognized to issue ng training, to offer ng training, walang kwenta yung in-undergo mo na na training. Okay? O ito, pwede rin daw to. Advanced ROTC, CMT, graduate, or its equivalent. Pwede ito pala sila, mga sundalong hilaw natin kung tawagin. O pwede rin ako dito. Ewan ko kung anong advanced tinutukoy nito kasi kung MS-42, di ako pasok dito. Sumablay ako. Wala ako sa listahan. Apat na lang eh. Ano naman yung CMT? Citizens Military Training. Okay? Or its equivalent. Kung ano mga kaano nito. Kung sa PNP may mga reservist, so be it. Pwede. Recognize naman ito. Okay? Ma'am, tawag po tayo yun eh. Bigyan nakasilip si Kuya Luli. Next. Take note, employees employed solely for clerical or manual work need not to be licensed. Makinig. For example, nagtatrabaho ka sa private security agency. Okay, pero ang trabaho mo is mag-map, housekeeping, mag-print, maghugas ng pinggan. Question, kailangan mo pa ba magpalisensya knowing na dito ka nagtatrabaho sa PSA, Private Security Agency? The answer would be no. Ito, sabi. Yung mga clerical or manual work, hindi na daw kailangang magpalisensya. Bakit? Ano bang rasyonale? Siyempre, yung function naman nila, although sa private security agency na sila nagtatrabaho, yung pinakang nature of work nila, wala namang kinalaman sa security itself. Nakukuha? Kaya lang naman kasi tayo nagkakaroon ng lisensya to make sure na they are qualified, na they have the capability to perform yung security services, yung security work. Kasi hindi biro ang security, alam natin yan. Di ba? Alam natin na tayo yung magiging panangga if ever na may manloob. Ba? Tayo yung sasalo ng bala. Kahit sabihin natin pa lang, at least detection man lang na may mga possible threat, may umaaligid-aligid. Kung wala kang proper training, hindi ka nga nagkaroon ng lisensya, paano mo malalaman? O paano ka magkakaroon ng defense, self-defense if ever na may intruder? Yung mga proper natin na implementation, mga SOP pag nanghuli. O alam nyo naman yan, yung security guard, yung trabaho, di ba? Tinanong kayo ni Sir Cha, if ever na pumasok, okay, na nakita mo nagnanakaw, pwede mo bang barilin daw agad? Hindi, kasi sabi ng batas, yung buhay mas mahalaga pa rin kaysa sa gamit. O unless may imminent danger, nakita mo, halimbawa, dilim, pumasok sa bahay mo, magnanakaw, may silhouette, may hawak na baril, binaril mo. O yun. Kasi naniniwala ka may imminent danger. Life na ng family mo yung mako-compromise kung hindi mo gagawin yun. Pero kung nakikita mo lang, nagnanakaw, yan, alam kong ginawang example sa amin before, yan nga, guard ka ng security guard, guard ka ng mall, guard ka ng security guard daw, ginaguard mo pa yun. Guard ka ng mall, nakita mo may tinutuklap, kinakalakal, hindi mo pwedeng barilin. Paano naman daw, question ni Sir Cha, kung marami yung pumasok tapos nagnanakaw. Tapos nakita mo, atakihin ka. Ayun, sabi ni Sir Cha, pwede na daw. Depends naman sa sarili mo. Okay? Ayun yung mga bagay na hindi alam ng mga walang proper training dahil hindi nga sila nakapag-secure ng alin? Ng license to exercise security profession. Okay? Next. The license shall be displayed at all times. Kailangan laging kita. Yung lisensya, saan? Ayan, yung conspicuous. So, ang tinutukoy dito, siyempre sa agency office, LTO. License to operate. Hindi yung license to exercise profession. Okay? Nag-gets ba? Ano yung conspicuous again? Tingnan nyo na lang yung pagkakagamit. Conspicuous. The license should be displayed at all times daw in a conspicuous. Pina-display mo pa kung ito hidden ang ibig sabihin nito. Ano ibig sabihin nito? Sa visible. Ayan, magigets yun na ngayon. Alam ko na-discuss ko na sa inyo ito yung conspicuous eh. Na-discuss, ay pucha, surreptitious pala yun. Ay, naalala ko palang, tinanong ko rin kasi yung mga taga-Kalamba. Let's say hindi ka familiar sa conspicuous, sinabi ko sa inyo yung technique to. The way it was used sa sentence, maglalaman nyo na agad kung ano ibig sabihin. Tingnan nyo, basahin nyo. The license shall be displayed at all times in a conspicuous. Conspicuous, parang patago. Parang surreptitious, katunog. Patago siguro to. Puta, tingnan nyo yung pagkakagamit. Displayed at all times.
lagi daw naka-display, tapos sa tago. O, syempre, ang ibig sabihin nito is what? Visible. O, ganyan yung mga technique na gusto kong ma-adapt ninyo. Mga ano ba? Mga diskarte. Ayan, but ano yun eh. Minsan, yung mismong tanong, yung very foundation ng question, mahirap. Kaya lang, dun sa question itself, may ano, merong clue. Nagigets, na sana magets nyo. May mga magtatanong pa dyan, who? Who yung una ng question, then sa choices, isa lang yung tao. O pag ganun, alam nyo na, bonus na yun. Madalas to, ano eh, yung pinaka-tricky na tanong para sa akin talaga, CA. Doon talaga naging lightheaded yung utak ko. Kasi bukod sa last na siyang i-exam ninyo, putin, ang haba, tila 15 pages sa amin. Huwag nyo naman masyadong isipin na, 15 no, buddy? 16 ba sa atin? 16 din ba? Hindi, sa atin, 16 din ba? Anyway, hindi naman sobrang kapal nun kasi syempre may mga border naman. Pero ang haba pa rin. CLJ, ang pinakamababa naming pages ng in-exam nun, CLJ, 11 pages. 11, tas madares na 13, 14. Yung mga CBI din, nagulat ako, akala ko maikli lang, na 14 pages, o 14 or 15. Puro ano kami dati, nung batch namin, puro essay type yung ano, question. Puro situational. Ewan ko lang ngayon, kung ano, kung magiging ganun. Sa inyo, buddy, ganun din, more on ano, situational type, o ganun na yung trend ngayon. Puro 14 pages, o ganun din, same na. Dati kasi may ano eh, mangilan-ngilang pages lang, yung kumbaga ano lang, what is ganito, ganyan. More on recalling type. Inalis na nila yung recalling type, yun yung napansin ko. Parang unti-unti na talaga nilang nilalapat yung ano, yung TOS natin. Okay? So, kailangan, vocabulary, comprehension, okay? Yung English, magbaon kayo ng maraming English. Hanggat maaari, manood na kayo ng mga ano, may subtitle. Okay? Next. A security guard or security agency is entitled to possess firearms. Siyempre, we will be protecting lives. We will be protecting properties. Hindi pwedeng kagat-kagat lang tayo, bato-batuta. Kailangan pwede rin tayo mag-possess ng firearm. But there are rules. Okay? Ilang baril ba yung pwedeng i-possess? Tingnan natin. The city or municipal mayor has the power as director of the city or municipal civil defense to deputize private detective and security guards to what? Maintain peace and order or prevent or law arrest by law violators in case of emergency. Tandaan nyo to. In case of emergency only. Si city daw o municipal mayor, o in this case, sinong mayor natin ngayon? Si Inares. As a director daw ng city or municipal civil defense, pwede silang magbigay ng authority, mag-deputize kanino? Sa mga detective at security guards. Bakit? May training din yung mga yun about security. So, pwede natin bigyan yan ng ano, let's say, kulang ng tao talaga eh. Talagang state of calamity. Emergency talaga. Kulang ng tao, kulang ng PNP, ng BFP. Lalo na, alam natin yan. Medyo kulang talaga tao ng mga bureaus natin. Pwede sila mag-deputize. Lahat ng mga naka-deploy, tulungan nyo muna kami mag-enforce ng ano, mag-maintain ng peace and order. Pero tandaan nyo lang to. In case of emergency or in times of what? Disaster or calamity. Paano ngayon kung natapos na? Pwede pa ba silang mag-ano? Pwede ba silang mag-aresto? Pwede pa ba? Pwede pa ba silang mag-function as police, PNP? Hindi na. Kasi ang sabi, ano, in times of emergency lang or in times of disaster or calamity. After that, wala na. Yung deputation sa inyo automatically void na. Okay? Nagigets ba? Ililift na yan. Wala na kayong karapatan ulit. Okay? Next. Ayan, security guard force. Kanina, security guard tao. When we say security guard force, group of men. Basically, ganun din. They were trained, okay, and grouped into functional unit for a purpose of what? Protecting operational processes. Kasi ayun naman yung purpose talaga ng security guard. Basically, yun lang. Okay? Anyway, I forgot to tell you, magkakaroon pa kayo ng rationalization dito sa ano. Pero hindi na kayong babanat nun. May mga part na, sabi ko, di ba, na-mention ko naman sa inyo, na mahirap i-discuss kapag walang question. Kasi maganda ilapat natin sa way of questioning na ano eh. Kagaya niyan sa ano, baka nagtataka kayo, nabasa nyo na yung Q&A dati, lalo na sila, ano natin, sila Clint. Meron doon question yung sa traits, yung merong born in royal ways daw, and trained in royal ways. Yun, may mga ganun pa doon. Nandito naman yun. Nileft out ko na lang muna. Sa CFLM natin yun.
Wait lang. Ayan, ito What theory or doctrine of leadership implies that the major qualification of leader is that of being born daw, pinanganak sa royalty, and being trained in royal ways. Tandaan nyo na lang, pinanganak eh. Pinanganak siya, ibig sabihin, and trained in royal ways. Ano sagot na dito? Very ano na to. Kung titingnan natin, masasagot na agad natin, heredity. Pag sinabi kasing specific skills, may skills kayo specifically kailangan sa isang situation, that's why naging leader kayo. Pag sinabing accident, wrong person in the exact time, exact event, nandun ka. Ito yan. Yan. Right place and right time, nandun ka. That's why naging leader ka. Ay, visible ba? Sorry. Kita naman, no? O, pag prestige naman, ibig sabihin parang tinitingala ka ng tao, may something sa'yo, prestigious. There is something prestigious about you, kaya ka naging leader. Okay? Nagigets ba? O, kuha ba? O, may ito mga to, sa ano na natin? FC. Verify mga conditioned needs. Siya yung may talaga kasi willpower. Na yung iba sumusuko na, siya talaga gusto niya pang pumalag ng pumalag, yung conditioned needs. Kaya yung iba, susunod na lang rin. I'll be the one daw. Okay, next. O, pag sinabi naman nating, anyway, wait. O, pag sinabi natin security agency service. So, this refers to any person, association, partnership, firm, or private corporation who contracts, recruits, trains, furnishes, or posts any watchman to do its function or solicit individual. O basically, sila yung mga tao daw, association, partnership, or any private corporation, samahan, na nag-offer ng security service. Ayun yun lang naman ibig sabihin nun. They contract, they recruit. O, siyempre, in order to offer naman ng security service, kailangan may guard. That's why merong recruitment na nangyayari, merong merong training na nangyayari. O, anong purpose? Siyempre, for what? Compensation. Or let's say, commission, pera. Di naman pwedeng magbibigay ka ng service ng libre. O, next. Pabilis na natin. Anong advantage ng security agency service? Dalawa to kasi meron tayong company guard force. Okay? So, ang sabi dito, advantage ng security agency service, less expensive. Bakit less expensive? O, unang-una, pwede mong tawaran yan. Siyempre, magkakaroon kayo ng sinasabi nating entrance conference. Ayun, pag may time pa tayo, daanan ko. Meron tayong ganun mga steps sa security survey, yung preliminary planning, entrance and exit conference, okay? Tapos yung mga line leadership staff, mga security supervisor, whatsoever. Sige, daanan ko na lang nga para kahit pa paano alam. Bakit siya naging less expensive? Kasi unang-una, yung mga magiging security guard natin dito, walang specialization. Specialization, sir, compared kanino? Kay company guard force natin. Company guard force, kay CCF. Okay, nagigets? Kasi si company guard force, unahin na natin si company guard force, mas magiging mahal siya. Bakit? Anong reason? Ikaw mismo yung magtitrain. Pera mo agad yon. Ano pa? Ititrain mo sila to handle specific jobs, specialized jobs. For example, ang iyong business is about food, about chemical. So kung akong tatanungin mo, mas okay doon yung company, yung recruited ng company. Bakit? Kasi pag sa company guard force, ikaw na mismo yung magtitrain. Ititrain mo na sila agad doon sa loob. O alam na agad nila yung lugar. Alam nila kung paano i-handle yung mga sensitive na trabaho, yung mga complex na trabaho. Paano ba i-handle tong pagkain, itong chemical na to? Paano ba hindi makakontaminate pag binantayan ko? Ano ba mga standard operating procedures dito? Pwede ba ako magpapasok dito ng taong walang hairnet? Nang walang face mask? O ayun, kailangan nyo sa mga i-consider pa natin. That's why, mas magiging mahirap yung training nila. Mas magiging, komplikado. Kaya dapat, syempre, may just compensation. Tama yung compensation. Hindi kagaya dito. Sa security agency service kasi, ano mangyari ba? Trained na sila for security service lang talaga.
Yung security service na yun, yung typical na security. Wala nang ibang specialization. Nagigets ba yung pinagkaiba ng dalawa? Okay, o later on, maano nyo pa naman. Use is convenient. Connect na natin dito sa dalawa. Yan. O, kahit dito sa tatlo. Naging convenient siya. Bakit? Kasi this is a form of risk transfer. Once na nagkaroon na kayo ng contract, ng agreement, nagkaroon na kayo ng pirmahan, okay, automatically yung risk, trabaho na nila. From now on, you'll be the one looking after my business. Okay? Lahat ng magiging bolilyaso dito, pananagutan na ninyo. That is risk transfer. Kaya convenient. Hands off ka na. Once na na-hire mo na sila nang bahala. Tingnan pa natin kung ba't magiging convenient. Less administrative and personal problem. Bakit? Sino bang mag-ano nito? Sino bang maggagawa ng pag-handle ng tao, ng records ng tao? Pagdi-dispatch, sinong ipapadala sa'yo? Okay? Paano pag kinulang yung personnel? Sino bang mamamroblema? Yung security agency. Yung private security agency, hindi na ikaw. Okay? Unlike kapag company guard force, pag kinulang ng tao, pag may problema sa personnel mo, ikaw yung in charge. Kasi tao mo yan. Ikaw mismo yung nag-harm. Ikaw mismo yung nag-hire. Ikaw yung nag-train. Okay? Then therefore, if ever magkaroon ng bolilyaso, it's up to you to fix it. Nakukuha? Nagigets? Next. Agency assumes full responsibility for the scheduling and supervising of all guard. That's why convenient din. Pag nag-hire ka ng security agency, hindi na ikaw yung magsasabi kung ilan yung, sasabihin mo na lang kung ilan yung mag-duty. Sila na bahala mag-rotation. Si security agency na. Kung may pagtatrabahuin sila ng 12 hours, wala kang kinalaman doon. Okay, yung security agency yung nag-dispatch nun. Wala ka na, hands off ka na doon. Ang gagawin mo na lang dito is mag-hire. Sabihin mo kung anong gusto mo. Ano yung mga dapat bantayan, paano bantayan, then the rest, sila na. Okay? O yan. They can easily obtain extra guard if needed. Bakit? Ilan ba yung requirement? Pag magsa-secure ka ng LTO, 200 to ilan? 1,000. O let's say, for example, una mong request is 50 guard lang. Lumaki business mo, kulang pala, kailangan pa ng another 50. Madali ka makakakuha kasi meron pa silang reserve. Okay? O next, agency usually accepts liability of civil suits. Bakit? Sa agreement, ilalagay niya sa inyo. Nagkaroon na ng risk transfer. Then therefore, responsibility na ninyo yan. If ever na magkaroon ng problema, magkaroon ng bolilyaso, kayo na yung may liabilidad. Kasi ibinigay ko na sa inyo, pinagkatiwala ko na sa inyo. That's why I hired you to guard this business installation. If ever na magkaroon ng problema, nakawan, they will accept, okay, yung liability. Bayaran nyo. Ay, trabaho nyo yan, hindi nyo ginawa na maayos. Nasa kontrata, usually naman to nasa kontrata. That if ever na may mangyaring nakawan, damage to property or malicious mischief, pananagutan ni security guard o ni security agency. Pero usually kasi ang ginagawa nito, si security agency, ikinakaltas kay security guard. Diba? Lugi na naman si security guard. Okay? But the thing is, as a business owner na nag-hire ng security agency, mas tipid at mas convenient. Hindi ka na mag-handle ng tao. Hindi mo na po problemahin. Okay? Even yung sa uniform nila. Okay? Ano na yun? Trabaho na ng security agency yun na make sure na kailangan lagi naka-uniform yung ano mo. Yung trabahador mo. Kasi sa'yo galing yan eh. Hinire lang kita. Nakukuha ba? Kumbaga dalawang business na yung meron dito. Si security agency itself, tapos ikaw na nag-hire. Nakukuha ba? Kaya ano siya, less expensive. Ito naman yung next natin. Anyway, may disadvantage pa pala to. Disadvantage, lack of training and low caliber employee. When we say low caliber of employee, in comparison with company guard force. Okay? Hindi naman pag sinabing low caliber employee, automatically low caliber sila. Nag-undergone pa rin sila ng training, of course. But the thing is, compared kay company guard force, mas mababa yung caliber nila. Bakit? Kasi nga si company guard force natin, na-train na yan kung paano i-handle yung trabaho niya from the start doon saan? Sa company itself, sa business installation. Hindi kagaya ni security guard, nag-training man yan, pang security, ang training yan, yung kagaya nung sa parang army-army. Wala silang specific na application. Ito kasi pag company guard force automatically. Kung SM ang babantayan mo, ititrain ka na mismo sa loob ng SM. Makikita mo yung pasikot-sikot, paano i-handle, paano buksan, saan yung mga possible dadaanan. Okay? Kaya mas may bitaw, kumbaga. Okay?
O, no loyalty to the company. Bakit? Tandaan mo ganito yan. Ang pinapasweldo mo pag nag-hire ka ng security agency, si security agency mismo. Ang nagpapasweldo sa kanila sino? Si security agency, si PSA, sa mga guard. Kaya wala silang loyalty. Bakit? Sino ba nagpapasweldo sa akin? Hindi naman ikaw. Hindi naman ikaw yung directly may hawak sa akin. Kaya minsan yung mga security guard, sila pa mismo yung nag-i-inside job. Nangungupit, pilferers, mga ganon. Depende hindi ko nila lahat. Minsan lang, kapag yung security agency nila is magulang, hindi sila pinapasweldo ng tama. For example, nakalagay sa kontrata, ang sweldo ng security guard per day, 700. Pero ang ibibigay ng security agency, 500. Kotong pa yung yung the rest. Okay, nagigets? O, large turnover. What do we mean by large turnover? Kasi nga, magkakaroon ng risk transfer. So, yung pamamahala mo dati, everything na ginagawa mo dati, lahat ng mga terms and conditions, yung mga things to do mo, ibibigay mo sa kanila. O, medyo medyo nagre-require ng napakalaking trabaho. Nakukuha? Kasi yung turnover Okay? Ito turnover mo maramihan. Kasi buong business mo, kumbaga, once na nag-hire ka na kasi, sa kanila na yun, problema na nila. Wala ka ng problema. Okay? Kaya bultuhan yung ito-turnover mo. Yan. Not familiar with facilities. Bakit hindi sila familiar? Hindi naman sila trained doon Tinrain sila, to give security service. Pero hindi particular doon sa sa business installation mo. Hindi sa sa mismong building ng ng business mo. Okay? That's why it will take weeks or months bago pa sila maging familiar. Unlike again dito, unlike natin, company guard force, automatically, okay? Pag tinrain mo yan doon na. Kaya familiar na sila kung paano at ano ang gagawin. O, advantage naman ng company guard force. High caliber. Bakit? Sinabi ko naman na kanina. Okay? Kung kanina, yung security guard natin from security agency is low caliber, since they are not trained para mag-render ng service, particularly doon sa pinakang business installation mo, ito naman high caliber. Kasi ikaw mismo Ikaw mismo yung nag-guard. Tinrain mo na agad yan para doon sa business mo. Then therefore, mas familiar sila. Mas trained sila. Mas suitable sila. Kaya ayan, ito rin yung kapalit naman nun. Higher salary. Tangina, tinrain mo ako, mas marami akong trabaho kaysa normal na guard. Tapos pareho kami 520. Huwag na, doon ako sa na lang. Sa normal na agency. Nakukuha? Am I clear? It provides better services since they have been trained particularly for your business. Okay? Hinar mo yun Siyempre naman, pag tinraining mo yan, gusto mo yung pinakang the best. Hindi ka naman mag-hire ng mga liability. Ang i-hire mo yung mga asset, yung makakatulong, makakapagbigay ng convenience doon sa business mo. Okay? Company guard force daw can be trained to handle some of the more complex security duties, lalo na sa mga business na may mga chemical. Okay? Nagre-require ng mga ng mga proper handling ng kung ano-ano, ng tamang pagbantay. Kasi once na magkaroon ng maling pag-handle, maling pag-guard, makakontaminate, masisira. Okay? O possible, may sumabog pa, lalong-lalo na sa mga natin, planta. Usually sa mga factory kasi nagkakaroon ng roving yan, lalo na paggabi. O what if may naiwang bukas? Siyempre, as a guard, hindi pwedeng hayaan mo lang, hindi ko trabaho yan, magbantay lang. Bukas yung gas, paano mo i-handle? Bukas yung machine, paano mo papatayin? O ayun yung mga yung mga tinatawag natin complex security duties. O lalo na, yung may mga yung may mga sa pagkain naman. Di ba? Tuwing gabi, o let's say tuwing umaga, may patay na may patay na machine. Kailangan buksan lang tuwing gabi. Siyempre, wala naman ang mga nagtatrabaho sa factory ng gabi. Alam natin yan. Yung iba siguro. Pero mostly machine. Yun yung mga ibang in-handle nitong security guards natin. Anyway, narinig pa ba ako? Medyo na kasi, umihina na yung ko, na papaos na. Rinig pa naman, naintindihan pa yung ko. Map din, nalalamunan ko More familiar with facilities they protect. Kasi in the first place, they have been trained there. Doon na sila mismo training. Kasi ang nag-hire mismo is yung company. Okay? Next, tend to be more loyal with the company. Siyempre, sila mismo yung nagpapasahod. Sila mismo yung nag-hire. Sila mismo yung nag-train. Then therefore, mas nagiging loyal sila. Okay?
O anong disadvantage? They be required to join the union. Siyempre, guard talaga sila eh. Hinar sila ng company. So you must join the union itself. And it will cost you more. Mas mahal talaga. Isa sa disadvantage niya yun. Okay? Tinrain mo yan para sa mas mahirap na trabaho, lakayan mo yung sahod, hindi pwedeng kapareho lang ng normal na service. Lugi. Di ba? Next, problem of ensuring availability of backup personnel. Bakit? Sa company guard force, in lang yung minimum. 30 lang. 30 to 1,000. So if ever na nag-train ka ng 30 para lang let's say, nag-train ka ng 30 para makakuha ka ng LTO, nagkaroon ka ng LTO ngayon. Nagkaroon ka na ng company guard force. Nakapag-establish ka ng company guard force, alisin natin LTO, baka malito kayo. O let's say, nagkaroon ka na ng company guard force. And then, 30 lang, kumbaga parang compliance, lumaki bigla business mo, kailangan mo ng dagdag tao. Mag-hire ka ulit ng bago niyan. Pagka-hire mo niyan, hindi mo agad yan hindi mo agad mapapakinabangan yan, iti-train mo pa yan. Pag napos ng training yan, hindi pa agad yan magiging comfortable. Hindi pa agad makakapag-adapt sa mismong trabaho yan. Okay? Mga ilang weeks pa bago maging independent. Yung mag-isa na lang sa trabaho, hindi na kailangan ng supervision. Nagigets? Next. Ayan. Ano naman yung government guard forces? Basically, security guard din. Kaya lang, government-owned. Anong purpose nila? Securing office or compound and or extension ng government entity. Tandaan nyo government guard forces excluded. Hindi kasama tong mga militar natin or police. Iba pa talaga sila. Kasi ayan, sa PNP, sa Krame, mayroong mga guard sa gate doon. Iba pa yun hindi yun company guard force. Hindi yun government guard force. Nagigets? Talaga yun? Police talaga yun. Kaya lang, doon yung designation niya, doon yung assignment. O sa tawag dito sa militar natin, may tinatawag tayong mga MP. Body MP ba yun? Military, Post, ba yun? Yung mga nagbabantay sa natin. MP yun, di ba? Nakalimutan ko exact eh. MP, ano ibig sabihin ng MP natin? Military post ba? O police? Military police. Military police o para mga nagbabantay rin sa gate, may mga gater pa. Hindi pa rin sila government guard forces. Although ang pinakang purpose nila is to guard, to secure pa rin yung area, iba pa sila. Iba ba yung government guard forces natin? Okay? Next. Ayan. Sa rules, naman tayo? Rule 7, use of firearms sa paggamit ng firearm. First is firearms license. All firearms of the security agency should be covered with firearms license issued by the PNP through its Firearms Explosive Office under the Civil Security Group. Sabi ko sa inyo, dito nyo makikita yan, yung LTOP na sinasabi natin. Okay? So, syempre, hindi pwedeng loose firearm pa rin yan. Ginagamit mo sa although alam natin na gagamitin mo sa security service, it is a proper pa yun, proper procedure pa rin ang pagkuha ng lisensya ng firearms natin. Okay? So, lahat daw ng baril ng security agency should be covered by firearms license. So, no duplication of 2 or more firearms with the same make and serial number shall be covered by one license. So, hindi daw pwedeng magkaroon ng one make, one serial number. Isang lang. Ganito siya. 1:1. Sorry. Na may mental block. Ito yung ayaw ko pag nalalamunan ko eh. Anyway, wait lang. Let us go back. Listen. Ang sabi dito, for each license, isang lisensya, there should be no duplication. Ano ba pag sinabing duplication? Iisa yung make and iisa yung serial number. And in the first place, alam natin illegal to. Hindi pwedeng same make, same serial number. Parehong-pareho. Ayun nga yung reason ba't tayo nagkakaroon ng serial number. Di ba? Anong type ng evidence yung mga firearm natin? Unique evidence. Kasi meron silang distinction over the other. Pwedeng pareho sila ng external na itsura. Pareho sila ng shape, ng color, ng length ng barrel, ng caliber, ng magazine and whatsoever. Pero hindi pwedeng same sila ng make and ng serial number. Ano ba pag sinabing make? Manufacturer lang naman. O yung serial number, dito tayo mag-focus. Hindi pwedeng pareho ng serial number yan. O possible, let's say Smith & Wesson, tapos Steer. Ano ba? Stay ka sa car. O carbine, kunwari.
tapos Smith and Wesson, pareho ng serial number, pwede. Magkaiba ng make eh. Although pareho ng serial number, magkaiba ng make. Oh, may distinction pa rin. Pero pareho ng make, parehong Smith and Wesson, parehong serial number, hindi pwede. Okay? Maliwanag ba? Illegal na agad yun. O, in the first place, hindi rin talaga dapat possible to. So, kailangan 1:1. Isang make and serial number, isang license. 1:1. Okay? So, kung meron kayong 500 na barrel, lahat yun kailangan may tagi-isang lisensya. Okay? You know? Yes, sir. Possession of firearms. Oh, 1 firearm daw for every 2 security guards. O, syempre, hindi naman pwedeng hindi naman sabay na duty tapos iisa lang yung barel. Pag sinabi lang naman ito kagaya niyan. Ilan ang maximum natin again sa security agency? 1,000. Di ba? 1,000 security guard maximum. Ngayon, ang sabi, sa rule daw sa possession ng firearm, 1 firearm round daw for every 2 security guards. O, then 500 yung maximum ng barel. Conforming. Bakit? 500 ay 1,000 yung maximum. Tapos, 1:2. Kada isang barel, isang gun, 2 security guard. O, i-divide lang natin ito ngayon sa 2. Ganyan na lang. Huwag na itong, O, sakto lang, 500. Kayo nag-gets? Ayun lang naman ibig sabihin yan. Again, tandaan, 1 firearm for every 2 security guards. So, private security agency or private detective agency, company security guard force, even yung government security force natin shall not be allowed to possess what? Firearms in excess of 500 units. So, 500 pababa, ayun ang allowed. Ay, pag sumobra na doon, hindi na pwede. Kasi 1,000 lang din naman yung maximum ninyo di ba? Correct. 1,000 lang yung maximum. Ang sabi rin ng batas, 1:2. O, sakto na yun. Para saan pa yung sobra mong barel? Yung double gun, yung guard mo? Hindi pwede. Okay? Next. Ayan. Kung if ever na shotgun, usually shotgun naman nakikita natin sa ating mga security guards, kailangan daw hindi siya higher than 12 gauge. O, gauge ang basa ha. Baka pag taper gauge, nakita nyo, hindi lang pang shotgun yun ha. Yung mga tandaan nyo. Ayun, tandaan nyo pala yun, please. Ano itong taper gauge? Anong sinusukat nito? Caliber ng firearm. Pwede bang ipansukat to ng caliber ng bullet? No ha, tandaan nyo, no. Isinusok-sok to sa, sa barrel. Pwede ba to sa Pwede ba to sa ibang barrel o sa shotgun lang? Kasi gauge yung pangalan eh. Di ba, firearm lang yung shotgun lang yung may gauge na sukat? Pwede pa rin ha. Tandaan nyo, taper gauge. Kasi pag sinabing gauge, panukat. It just so happen na ang ating shotgun gauge din ang panukat ng caliber, 12 gauge. O bakit daw hindi pwedeng hindi daw mas mataas sa 12 gauge? Always remember nga na as a security guard, hindi mo naman goal pumatay. Hindi mo naman goal lasog-lasogin katawan yan. Overkill na nga itong 12 gauge na to eh. Puta, berilin mo na malapit yung butas yan. Kasya kamao mo dyan. Bulitas yan, ang dami niyan. O lalo na kung backshot, yung malalaki yung malaki yung bullet sa loob. Di ba? 2 yun, backshot tsaka birdshot. Di ba? Lalo na kung ganun yung gagamitin mo, malalaki. Butas yan. Tapos nakaano pa yung dulo, tapered. Medyo maliit pa yung dulo, paliit. Centralisadong kayo niyan. Walang bullet spread. Okay? Basta, ang rule natin, 12 gauge, hindi na lalaki. Yan yung maximum. Okay? O another pa. So, weapons with bores not bigger than caliber 22 to include pistols and revolvers with bores bigger than caliber 38. Ayun yung mga lang naman, restrictions. Hindi na pwedeng mas malaki. Hindi pwedeng 45. Sorry? Gagamitin ng... Depende na rin yun as long as it is registered. Basta sa general rule, kailangan daw 500 guns. Siguro sa dispatchment na nila yun, kung ang trabaho lang naman maliit na hindi na siguro shotgun pa. Depende na sa security agency kung anong ibibigay nilang baril sa guards nila. Depende na rin siguro sa nature ng binabantayan. Ako, mas gusto ko syempre sa, bangko. Ano madalas na nakikita ang baril? Shotgun. Malaking pera yun eh. Parang nakaka-intimidate, kumbaga.
Isang mga 7-Eleven nga, minsan yung iba naka shotgun na rin. Shotgun na ba? Alam ko, revolver din yung iba eh. Revolver, no? Pero sa amin kasi, yung sa Golden, familiar kayo sa Golden, naka-shotgun na yung guard. Tangin na kasi, ginagawang ginagawang bangko ng mga, mga hold-upper. Every month dati yun. O at least may isang buwan lang na pagitan, lagi yung lagi yung nino-hold up, ninanakawan. Kaya siguro naglaki na ng barel, panakot. May isang guard na baril doon, alam ko eh. Kasi ang tapang ng guard, tinutukan na siya ng ganun. Puta, lumapit, gumalaw. Sinugod niya. Pinutukan na siya. Kaya, ayun, naging maingat na sila doon. Kaya tandaan nyo, kaya lang naman naglagay ng ganito yung batas, ang purpose kasi niyan is what? Para hindi naman overkill. Tayo security guard, hindi naman para pumatay. Even nga sa pulis eh. Ilan dati ang issue ng ilang caliber issue dati sa pulis? 45. Di ba ngayon, na lang? 9 na lang, binabaan. Kasi tayo na, overkill yung 45, no? Pag binaril ka, pak! Mahihiya kang tumayo eh. Di ba? Tayo na, wag na, higa na lang ako. 45 yun, ang laki nun. Mahihiya ka talagang tumayo doon pag tinamaan ka. Di ko lang din sure kung matayo ka pa, depende sa tama mo. Kaya ginawa lang 9mm. Kasi ang goal lang naman din ni police is to neutralize. Kaya nga, di ba, nung definition natin nung lethal approach, most likely daw, it may produce death. May. Possible. May possibility na mag-produce ng death. Pero hindi sinabing nakamamatay talaga. Baka naman sarcastikin nyo, sir, may galil nga yun eh. Puta, syempre, ibang usapan na yun yung galil. Iba yung gamit ng long firearm ng police sa sa handgun. Kaya dalawang issue sa kanila usually. No firearms thou shall be born nor be in the possession of any private security personnel except with the actual performance of duty at nakasuot ng ganito, uniform. So na, yan, uniform. Saan natin makikita ngayon? Paano natin masasabing in performance of duty? Ayan, sa DDO, duty detail order. For example, nakalagay sa DDO niya 8 to 5 siya dito sa kampo. Okay, itong vicinity lang ng kampo, naka-specify yan. Kailangan naka-uniform. Tandaan nyo, dapat naka-uniform ha. Hindi pwedeng civilian lang kayo, baka kayo pa yung pagkamalang hold-upper. Booking in. Okay, nagigets ba? You should be in proper uniform. O tingnan nyo nga itong guard snappy yan. Ang ganda ng fittings nung damit, yung pagkakasuot. Makinang yung mga golds niya. O, presentable si sir, naka-gloves pa. O, nagmukha lang lousy kasi mali yung hawak ng pagkakaano niya, nakalabas yung wings niya. Clip wings nakaganyan dapat yan. Pero tingnan yung overall ni sir, presentation, ang ganda. Okay, again, pwede ka lang magdala ng firearm kapag pag nasa trabaho, actual performance of duty, in uniform. Saan natin makikita yon? Sa DDO. Doon nakaspecifies yung yung place, okay? And kung kailan lang, yung oras. Hindi mo pwedeng dalayin niya kay Inday. Iyabang-yabang mo, break time, dadalay mo sa kantin sa labas. Inday, may baril ako, putukan kita mamayang gabi. Hindi pwede. Hindi pwede, ha? Doon lang yan sa trabaho mo. Hindi pwedeng magpapugi ka kay Inday. Next. Limitation daw. So, it shall be carried only within the compound of the establishment where he is assigned to guard. Kagaya nung sabi kanina, parang lang, inulit lang din naman. Hindi mo pwedeng dalahin sa labas. Okay? Kailangan doon lang sa establishment kung saan ka nakasign. Saan again makikita yung tinatawag nating DDO. Okay? Parang mas buhay kayo pag tanghali, pansin ko. Pag umaga, low energy kayo. Low cortisol. Cortisol. Ano pala, sa stress zone pala yun. While escorting big amount of cash, listen, tandaan nyo to. While escorting big amount of cash or valuable outside of its jurisdiction or area of operation, private security agency shall issue an appropriate duty detail order. As a general rule, hindi mo pwedeng dalahin yung baril sa labas ng binabantayan mo. Kasi sabi nga, di ba, kailangan hawak mo lang or in possession mo lang yung firearm kapag naka-duty ka. In actual performance of duty, inside, doon sa area of responsibility mo, na makikita sa DDO, pati yung time. Okay, hindi pwedeng off-duty ka na, naka-uniform ka nga, nandun ka sa establishment, nasa iyo pa yung baril. Kailangan even, okay, yung time, nagmamatter.
Okay? Ngayon, pwede mo siyang ilabas again kapag nag-escort ng malaking amount of cash or valuables. Ano-ano ba yung mga valuable natin? For example, yung mga golds, gadgets, or for example, reseller ng gadgets. Okay? Yan, pwede natin i-guard yan. Pero, kailangan meron ganito. Appropriate na duty detail order. Okay, nag-gets? Next. What is duty detail order? Kasi kanina pa tayo DDO ng DDO eh. Ba? So, duty detail order is a written, okay, it is a written order, schedule, issued by a superior, usually the private security agency or branch manager or operations officer, assigning the performance of private security or detective services duties. So, dito nakalagay kung ano yung trabaho mo, what is your job, okay, sino yung babantayan mo, who is your concern, okay, and kung paano mo gagawin, at saka saan, where, ayun yung mga kumbaga, what, when, where, why, tsaka how, nakalagay doon. Siguro except sa why. Hindi, wala naman siguro nakalagay kung bakit mo kailangan trabahuhin. Okay? Nagagets ba? Basta yung duty detail order, basically dito nakalagay yung yung trabaho mo. Description ng magiging trabaho mo. Yung lugar, yung place. Okay? Tsaka yung mga yung mga duties and responsibilities mo. Now let us talk about ammunition. What do we mean by ammunition? Magkaiba. Nilinaw na ni Sir ni Sir Josh B. Meron tayong tinatawag na ammunition, okay? Hindi kasama sa batas natin. Ammunition, group of what? Cartridge. Group of unfired cartridge. Complete set. Okay? Grupo ng mga barrel. Grupo ng mga bala, kumbaga. Pero sa ating batas, pag sinabing ammunition, complete unfired unit, consisting of what? Cartridge case, bullet, okay, propellant, primer, and whatsoever. Okay? In this case, irrelevant naman siya. Basta ang sabi, stocking of ammunition, and these are the rules. Ano daw yon? Stocks of ammunition in the agency shall not exceed 50 rounds of ammunition per unit. Okay? 50 rounds of ammunition per unit. So, for example, meron kang 500 na barrel, 50 lang kada isang barrel. So, ilan yon? 50 times 50. 25 ba? 25? 25,000 ha? 25 ba? 25? 25 ba? 25. Yes, dalawa lang pala yung zero. 25. Ayun na yung magiging natin. Magiging maximum. Hindi, 500 pala. 500 times 50. Kasi for example ko, 500 eh. 25,000 nga kunwari. Ayun na yung maximum na pwede mong i-keep. Nagigets ba? Tsaka ito, ihahatiin yung 25 na yon. Individual daw, individual issue to each security guard shall be ilan? 25 rounds. Ay, nagigets? Ayun na yon. So, isang security guard, 25 na bala lang. Hindi ka naman sasabak ng gera para magdala ng pagkarami-raming bala, okay? Baka tangina yung 25 rounds ubusin mo sa isang tao eh. Di ba? Kaya may limitation. Trigger happy, no? Okay, nagigets? Again, kada isang unit, kada isang barrel, ilang rounds ng ammunition? 50. Kada security guard, hatiin yung 50, dalawa. Tamang-tama kasi 1:2. Isang firearm, dalawang security guard. Hatiin natin. Yung isang firearm na yun, 50 lang daw di ba? 50 lang pwedeng firearm. 25 kada guard, 25, 50. Conforming. Sakto. Okay? Anyway, in context of, binasa ko siya, in context of this one, yung ammunition na tinutukoy dito, yung complete unfired unit. Yan. Parang lipstick Kaya kasi may definition sa ibang libro na pag sinabing ammunition, group of cartridge. Mga unfired cartridge natin, yung mga complete round. Number, ibig sabihin more than one. Ayun yung ammunition sa iba. Sa batas naman natin kasi pag sinabing ammunition, isa lang. Ito, complete unfired unit na nagko-consist ng bullet, cartridge case,
propellant or yung ano natin, yung gunpowder sa loob. Okay? Now, next. Let us now talk about confiscation of firearms. Yan. Always remember na yung pagkakaroon nyo ng firearm din is a privilege din. Hindi nyo right yan. Okay? Once na nagkaroon kayo ng mga violation, mako-confiscate yan. Kukuhain yan. Ano-ano yon? First one, when the firearm is about to be used in the commission of a crime. Tatlo yan. Yung para sa inflagrante delicto natin. Okay? About to be used, ginamit, and just as been used. Being used pala. Okay? Ano ibig sabihin nun? Gagamitin pa lang. Alam mo yung guard mo, mag-hold up mamaya. May knowledge ka. Okay? Pwede mo nang kuhain. Samon mo na agad. Kuhain mo na. Okay? Gagamitin. About to be used. O kung yung firearm mo, yung firearm ng security guard mo, tuwing gabi, ayun yung pala yung ginagamit pang hold up sa labas. O kahit sa mga customer. Kunwari. Pwede na. Confiscate. O kaya, ginamit, pinampatay. Okay? Tandaan na, parang sa inflagrante delicto lang to. Caught in the act of wrong. About to be used, being used, and just as been used. Gagamitin, ginagamit, at nagamit. Pwede nyo lang i-confiscate. Okay? Ano pa? When the firearm being carried by the security guard is unlicensed or a firearm is not authorized by law and regulation for his use. Unang-una daw, kung yung firearm na ginagamit ni security guard is, walang lisensya. Kayo, as a security agency, pwede kayong magkaroon ng baril. Kaya lang, meron din requirements. Ano nga ang requirements? Kailangan yung baril nyo registered. And if ever na yung baril nyo is hindi rehistrado, ginagamit ng guard, may karapatan. Si PNP, Explosive Office natin, nakuhain yan. Unlicensed. Ano ibig sabihin nun? Loose firearm. Illegal. Hindi pwede. Ito naman daw. Yung baril ninyo is not authorized by law and regulation for his use. Yung baril ninyo, ano nakalagay? Shotgun nyo, 15 gauge. Ano bang sinasabi ng batas? 12 gauge lang. Hindi proper yan. Bawal yan. Sasamo namin. Hindi pwede. Kukuhain. Okay? Confiscate. So, these are the grounds for confiscation of firearms. Ano pa? Yan. When the confiscation of the firearm is directed by the order of court. Siyempre, kung may utos ng court, automatically, meron ka ng legal ground. Confiscate it. When the firearm daw is being carried outside the property, compound, or establishment serviced by the agency without proper authority. Ayan, si security guard natin, nagpapabida kay Inday nga kunwari. Piniplex-plex. Kaya kitang pagtanggol, Inday, may baril ako. Ayan, bawal. Kasi kailangan nga doon lang sa trabaho mo. Okay? Next, when a security guard does not possess any license to exercise his profession, wala daw LESP si security guard. In the first place, pwede mo ba sabihing security guard siya? Wala nga siyang license eh. Anong presumption ngayon yan? Bakit i-confiscate yung baril? You do not have the right or the privilege to use gun. Bakit? Kasi, itong LESP, makukuha mo lang again pag may training. Included yung training sa paghawak ng gun. Kaya kung wala kang LESP, then therefore, ang assumption, wala kang kakayahan humawak ng baril. Hindi ka security guard, hindi ka nagkaroon ng training. Okay? Wala kang lisensya. Wala kang lisensya na nagbibigay sa'yo ng karapatan humawak ng baril. Kasi yung lisensyang yun, makukuha mo lang kapag nagkaroon ka ng training, humawak ng baril. Okay? Ayun yung mga grounds natin para ma-confiscate yung firearms. Security band. Surety band. Pag meron kang agency na 1 to 199, okay? Tandaan to, matter of ano lang to, memorization. Ito lang yung mga ano lang naman. When we say surety bond, ito yung requirement para ma-ensure yung legal obligations. Mga legal obligations ni agency. What if wala nang tumanggap sa'yo? Paano mo papasweldoin yung mga hinire mo? Okay? Tandaan nyo na lang. Ako ang gagawin ko dito, para madali tandaan, hindi ko na 199. Ito na lang tatandaan ko. 1, 2, yan. 1, 2, 5, 8. Gano'n na lang tatandaan ko. 1, 200, 500, 800. Di alam ko na yon. 1 to 199, 50. Ito na lang tandaan nyo. 5, 10, 15, 20. Nagigets? 1, 2, 5, 8, 5, 10, 15, 20. Pag 1 to 199, automatically 50. 200 to 499, 100. Okay, nagigets?
Nakukuha? O, ganun lang naman. Matter of memorization. Take note, firearms daw must not be higher than caliber 45. It was already been mentioned naman na kanina. Ang goal kasi natin is to neutralize lang naman yung mga intruder, not to kill them. Agency is entitled to possess firearm not exceeding 1 firearm for every security guard in its employ. Alam naman natin yan. Hindi daw pwede yung isang security guard, sobra sa dalawa yung barrel. Parang army, may shotgun, may dito. Ano yan, magdadry, pagbaba, diretso shotgun. Baliktad, shotgun pala muna bago yung secondary. Security guard daw is entitled to possess not more than 1 riot gun or shotgun. Okay? Same principle lang naman. Ang sabi pa nga kanina, 1:2 eh. Firearms shall be carried by the security guard only during his or her tour of duty in proper uniform na mention again. Kailan lang daw pwede nating ilabas? When escorting big amount of cash or valuable. Pero anong requirement natin again dito? Huwag kakalimutan yung appropriate na duty detail order. So the chief, PNP, shall prescribe the uniform, ornaments, equipment, and paraphernalia to be worn by the security guards. Okay? Si chief, PNP, yung merong kakayahan mag-prescribe. Ano bang uniform ang dapat nilang isuot? Ano-ano yung mga ornaments? Kailangan ba merong lanyard? Kailangan ba merong pito? Kaya ano-anong equipment, radyo, flashlight, batuta, and paraphernalia kung ano-ano pa nilang kailangan. Okay? Siyempre, kailangan, it must be different from what? The PNPO and AFP. Distinction yan eh. Alam naman natin yung uniform. Napakahalaga ng uniform. For example, nung General Luna yung naging Commander of War o General of War. Ano bang term nila doon? Basta siya yung naging in charge dun sa gera. Anong una niyang ginawa? Sa palabas na General Luna, 'di ba? Pinalitan niya yung uniform. Ginawa niyang brown. Tapos tinanggihan nga ni Mascardo ba 'yon? Kaya nung nagkaroon sila ng labanan dun sa nung tapatan, nakaputi pa rin na uniform. Ayun yung gusto niya kasing mangyari, i-unify kasi kaya nga uniform, isa. 'Di ba? Form, iisa ng uniform tapos magkakaiba-iba kayo. Ayun yung rationale ni General Luna. Kaya una niyang ginawa, nung siya yung naging pinagkaisa, isa-isa lang dapat tayo ng uniform. Same dito. Yung uniform ni guard dapat, different dito sa dalawa. Salary of security guards daw, not lower than the minimum wage prescribed by law. Okay? Again, yung sahod daw ng security guard, kailangan hindi mababa. Kung ako tatanungin, dapat mas mataas pa. Tangin, mahirap trabaho ng security guard. Lalo na yung sa mga trabaho, lalo na yung mga guard na guard na sa NCR, sa sa, ang tawag dito? Yan, sa BGC. Ang lalaki ng sahod din nila yan, which is nakakatuwa. 30K ata yung body natin si Esco Banyes, nagkukwento sa akin yun. Kaya si Sir Arboy Alangkado. Shout out kay Sir, dating din ng yun, Escas, nag-o-offer yun. May pa yun. Ang laki. Kaya lang, bago ka rin syempre, may ka rin. May training, may paluwal ka rin dapat. May training. Sige. Pero ewan ko kung legit. 30K daw aman. Legit o palo. Kaya huwag niyo minamalit yung guard. Siguro may mga guard na na madali trabaho. Depende kasi sa binabantayan talaga yan eh. Pero para sa akin yung mahirap na binabantayan. Alam niyo yung mga lupa? Yung mga lupa na tinatayuan ng may mga land grabber kasi. Halimbawa, isang lupa, tapos may nag-aaway doon, may dalawang nag-aaway doon sa lupang yon, tapos ikaw gagawing guard. Barilan yun. Maniwala kayo sa akin. Di legit. Alam ko dito, madami dito sa Baras, Teresa, yung mga pa dyan. Kasi pag na-develop yan, maganda yan eh. Maganda pagkakitaan. Kaya nangyayari, agawan ng lupa, land grabbing. May mga walang title na lupa, kumbaga, agawan sila. Okay? Next, pre-licensing theory. Pre-licensing program. Ito yung mga training na kailangan nilang pagdaanan bago magkaroon ng lisensya. That's why pre-licensing. Ano ba yung pre? Pre, before, or prior. Dito, meron na ba silang lisensya? Siyempre wala pa.
Kaya pre-licensing training program. O, tatandaan lang naman to, PLTC, 15 days daw. Security Industry Regulation Seminar o INSERS, 2 days. Security Professional Trainers Training Course, SPTTC, 5 days. And Basic Security Supervisory Course, BSSC, 5 days. Tatandaan lang to. Hindi na to kailangan ipaliwanag. O, pag refresher naman, ibig sabihin, meron ng lisensya or renewal naman usually. Requirement para magkaroon ka ng, para makapag-renew ka ng lisensya. O, exemption sa pre-licensing training. May exemption daw. Ito yung mga sinasabi natin in its equivalent. Ayan, veterans and retired military police personnel honorably discharged including graduates of ROTC Advance. Ayan, kahit hindi ka daw mag-pre-licensing training. Yung ibang training kasi kailangan may ka pa rin, attendan ka pa rin mga seminar nito. Bakit? Anong assumption? O syempre, nag-training ka ng about militar, capable ka of rendering security services. Kaya in fact, mas mahirap pa nga ang training no. Syempre, militar yan eh. About police yan, about pagpupulis. Kaya nakukuha, o lalo na sa police, may BISOC, di ba? Basic Internal Security Officer Course. Puta, ang training nyo pa nun, pang buong Pilipinas. O what more kung depensa sa isang building lang. Okay? Ayan, graduates of ROTC. Kasi itong mga to nag-ARAP, RECT ARAP. Tama na, RECT ARAP. Kahit sa school, tinitrain sila. Meron silang education. Supposedly, may tamang education, no? Nagde-lecture. Hindi yung lang, sigaw-sigaw lang doon. Di ba? Okay, next. Okay, exempted na daw sila sa basic licensing training. Power of city or municipal mayor in case of emergency. I have mentioned it. I have already mentioned it. So, hindi ko na to kailangan pang ulitin. Okay? So, in case again of emergency or calamities or disaster, city or municipal mayor may what? Deputize yung ating mga police, security guards and detectives to assist yung PNP. Okay? In the performance of police duties. But once matapos na si emergency natin, si disaster or si calamity, hindi ka na pwede mag-function as police again. Okay? Tapos na. Once na na-lift na yung deputation, pag-deputize sa inyo, automatically void na. Wala ka ng kapangyarihan. Okay? Ayan o, sabi, during the duration only. Duration of such emergency, disaster, or calamity. Once itong mga to natapos na, di ka na pwedeng umepal, magpulis-pulisan pa. Okay? They shall receive direct orders from the Chief of Police or COP. Kung saan man sila, yung mga security guard, sino daw may authority sa kanila to direct them? Yung mga Chief of Police natin. Mga hepe, kada station, sa city or municipal. O lagi naka-emphasize during the duration only. Ano pa? Yung relationship naman, interrelationship between security and personnel of the PNP. Pag na-deputize ba sila, magkasing pareho na sila ng power? Pareho na ba silang police talaga during that time? Kasi na-deputize eh. Hindi. Always subordinate pa rin. Okay? Hindi pwedeng mas magaling ka pa sa police, nag-aresto. Hindi, huwag natin arestuhin yan. Body. Butang ina. Deputize ako ni Mayor. Ang bala dyan. Arborin ko na yan. Tarantado. Hindi pwede. Subordinate ka pa rin. Although you've been deputized to perform police functions, syempre, iba pa rin talaga yung police. Kaya ka pa rin, subordinate, okay? O, they cannot enforce any provision of law except in executing citizens' arrest and conducting initial investigation of a commission of crime. Ayan, hindi daw sila pwede mag-enforce ng law. Kasi subordinate lang sila. Manpower, kumbaga. Tulong. Okay? Hindi sila pwedeng if ever na mag-arresto man sila, they are performing in their private function. Yung pulis nga mismo na hindi trabaho is mag-aresto, di ba? Pag nang-aresto siya, hindi siya pwede maging liable saan. Natatandaan pa ba sa CLJ ninyo? Di ba, sabi ni Sir, sino lang pwede maging liable dun sa tinatawag nating arbitrary detention? Yung may mga function lang talaga ng pag-arrest. Di ba? Natatandaan, yung mga pulis, ang trabaho mo, pulis ka sa krame. Hindi ka naman talaga hindi ka naman talaga nasa line police. Di ba sabi ni Sir, kapag ikaw, kahit police ka, nag-aaresto ka, ang ginagawa mo, you are performing under your private function. Remember, natatandaan? Na-mention na ba ni Sir na tandaan na? Naalala? Wala kayo. Minention ni Sir Chayon.
na yung magiging liable lang sa arbitrary detention, yung mga police talaga na ang trabaho ay mag-aresto. Okay? Kasi yung unlawful arrest, sino lang pwede maging liable? Sino? Yung mga wala namang karapatang mang-aresto. Without legal ground ng aresto, unlawful arrest. Pero yung arbitrary detention, pwede lang maging liable, yung mga police officers, particularly, specifically, yung may trabahong mang-aresto. Okay? O tapos sila pa kayang guard, di ba? They should, they cannot enforce any provision of law. Yeah, pwede daw sila mang-aresto, but what? Citizens arrest ang tawag. Okay? O pwede rin daw sila magganito, initial investigation of a commission of crime. Okay? For example, sa lugar ninyo, sa binabantayan mo, nagnakaw siya. Ngayon, titingnan mo. Tingnan mo muna, may nawawala ba talaga? Initial investigation, may nawawala ba talaga? Ito ba talagang tao? Kaya kinakapkapan din ng guardian, syempre. Ayun yung parang investigation. May kinuha ka ba talaga? Review ng CCTV ng mall. Tingnan mo yung sinabihang nawalan talaga. Kung may nawala ba talaga o nandoon pa rin. Okay? Next. In such case, any arrested person shall be turned over immediately to the nearest police station. May question na ganyan. Okay, yung iba, wag niyo isasagot yung manyorote kayo nahuli nyo, ang gagawin nyo pa, dadalhin nyo pa sa ospital para i-medical, tsaka dadalhin sa police. No. Diretso na turn over doon. Question ko ngayon, ito maganda. Question. Alam natin na si security guard, pag nagkaroon ng unlawful arrest, okay, hindi siya bound to follow yung 12-18-36. Yung reglementary period natin. Hindi siya pwede magkaroon ng delay in the delivery of person in judicial authorities. Correct? Yung 12-18-36. Ngayon question, kapag si security guard ba nakahuli, okay, kailangan ba recite niya ng Miranda Doctrine? Culinary of Miranda? Before, sa 5487, walang sinabi, hindi specified. Ngayon, yes, kailangan na. Sa 11917, nakalagay na kailangan sa security guard, if ever makahuli, i-recite niya yung kanyang rights. Okay? Nagigets? Tandaan niyo yan. Alam ko nasa notes yan. Ay, sorry. Sa final coaching nyo pala maano yun. Pero, ayan, nadaanan naman na natin eh. Ay, kala ko nagtataas ng kamay. Next. Security barrier. So, a physical structure or natural feature used to prevent or deter access by unauthorized persons to a restricted area. Ano yung madalas na security barrier natin? Pinakang kilala natin. Fence. Meron tayong dalawa ng barrier. Una is artificial. O sa tingin nyo, merong natural. Ay, sa tingin nyo, meron. Sa tingin nyo, ano pa yung isang barrier? Tangin na sabi ko na. Natural. Kasi may artificial eh. O pag sinabi nating artificial, man-made. O such as yung what? Fences, walls, floors, roofs. Ayan yung mga barrier. Physically, nai-impede nila or nade-delay yung pagpasok, yung intrusion. O meron naman tayong natural barrier. O anong kasama naman dito? Yan, yung rivers, mountains, seas, deserts. Malin. Isang S lang to. Tangina desert. Desert yung Deserts. Okay? Cake. Baka cake yun. Or terrain difficult to traverse. Yung mga any terrain, kahit maputik lang yan, natural barrier yan. As long as napapabagal niya, okay? But in order to be fully effective, these barriers must be under surveillance of guards. For example, yung installation nyo is nasa bundok. Hindi porket nasa bundok kayo, automatically, hindi na kayo mapapenetrate. In order for it to be fully functional, para mas ma-utilize mo mismo yung pinakang yung pinakang bundok, kailangan may surveillance pa rin ng guards. Hindi kagaya ng artificial barrier na talagang specifically made to deter yung ating mga magnanakaw. Ito kasi naturally lang. Okay, ang nagiging purpose lang ni natural barrier, napapabagal niya. Okay? Nai-slow down niya yung penetration, yung pagpasok. Okay, nagigets? For example, nagtayo ka ng bangko sa gitna ng bangko na sa gitna ng dagat. Ang hirap talaga natural barrier 'yon. Pero hindi ibig sabihin hindi ka mananakawan. Kailangan under surveillance pa rin ng guard. Puta, baka bangkain ka. Okay? Next. Yan, meron pa tayong human barrier. Effective na human. Yan, naka-ultra instinct. Kahit malayo ka palang naglalakad, naririnig ka na niya, kaya nakapokus siya, nakapikit.
Parang si ano yan, earthbender yan si Top. Basta nakaapak siya, ramdam niya yung nasa paligid niya. O human barrier. They are security guards and employees of the establishment. O meron namang ano. Ay, wala pala nakalag. Hindi pala kita. Sorry. O ito, animal barrier naman. Talagang ano, animal. Animal. Animal ang bus. Pangit ng ano no? Ng emphasis. Animal. O animal barrier. O syempre, ano naman to mga to? Animal mismo, usually aso. Pero sabi dito, even daw yung goose, yung geese. Geese kasi plural. Yung gansa, gansa ba ang Tagalog ng geese? Kasi nalilito ako dyan sa duck, sa gansa, pato, tsaka gansa. Ano pa yung kakaiba-iba nun? Ano yung nangahabol? Yung gansa. Yung parang may bronchol dito, no? Pabo ata yun na yung okay? Or any ano daw, or any other animal naman daw. As long as pwede siyang magbigay ng warning and magbigay ng warning or stop. Kasi yung dog pwede talaga trained to stop mismo yung pumasok, di ba? O ikagaya nito, mga ganito, hindi naman niya kayang pigilin yan. Puta, pag sinakal yan, gagano na lang yan. At least warning, magbigay ng warning. O, malay nyo, parrot, pwede. Di ba? Pag may nakitang tao, nag-iingay. As long as nagbibigay sila ng warning. Okay, or kaya nilang stop in case of dogs. Pusa, puta, walang pakiyan. Oh, yes, sir. O, company guard force, na-discuss na rin naman natin. Lagpas na natin. Energy barrier. What do we mean by the energy barrier? It is the employment of what? Mechanical, electrical, and electronic energy. Okay, imposes a deterrent to entry by potential intruder. Deterrent lang deter. O, kasi yung iba dito, hindi naman talaga mai-stop ka. O meron tayo yung mga laser na ayun, pwedeng energy barrier. Yung may volt. Kunwari, kuryente yung yung energy barrier. O in this case, ito, electronic. Magde-deter lang siya. Hindi naman kasi porket may CCTV dyan, hindi na pwedeng, for example, bukas yung pinto, may CCTV. Pag may CCTV ba, hindi na siya makakapasok ng pinto? Makakapasok pa rin. Kaya lang, made-deter siya. O alam natin, pag deterrent, di ba, psychological lang. Okay? O, ito pa. Yung sinasabi, ito talaga, putang, stop ka dito pag nahawakan mo to ng nakabukas. Tuspok ka dyan. O artificial barrier na sabi naman na natin, man-made. O generally daw, barrier is used for what? The following purposes. Okay, akala natin kasi yung barrier, yung purpose lang is to stop yung ating mga intruder. Meron pang iba. Ito, outline the perimeter of area to be secured. Yan. Kumbaga, nagiging border siya. Outline. O, kunwari, ito yung ating school. O, tingin. Kunwari, ito yung school natin. Mga building yan Tapos, ito yung, yung barrier natin. Perimeter barrier. Aside from nagiging barrier mismo, nai-impede niya yung pagpasok, na-outline din. O remember, ito naman, natatandaan pa ba yung CPTED? Crime Prevention through Environmental Design. Di ba na-mention doon? Meron tayong mga step doon sa CPTED natin. Na isa sa pinakang way of reducing crime is to enforce yung inyong property. Yung paano natin gagawin yon? I-outline natin yung pinakang pinakang property. Nagigets? Natatandaan? Nadaanan ba to sa crime? Daanan to. Ito, natatandaan ko to kasi si Sir, discuss to sa amin ni Ma'am Kai tsaka ni Sir Josh B. Okay, sa CPTED. Isa sa technique doon is to enforce yung yung perimeter. Yung yung fences. Okay, ano pa daw purpose ng natin? Ng barrier, unang-una is to outline yung perimeter o yung lugar. Yung inyong pagmamay-ari. Ano pa? Create a physical and psychological deterrent. Physically, madadeter ka talaga. Puta, bago mo akyatin, lalo na kung yung lalo na yung wall is antaas. Physical deterrent talaga yan. Ang hirap akyatin yan. O, pwede rin psychological deterrent. Alam mo may pader, ang hirap akyatin, hindi ka na magta-try. Anyway, ilan dapat ba ang height ng ating ilan yung standard na taas dapat ng pader?
Standard. 7 or 8? 7. Yung fence itself, it should be 7. Magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na top guard. Ano yung top guard naman? Additional security feature. Usually yun yung may mga barbed wire. Ayun, another 1 foot. Kaya siya nagiging 8 feet. 1 foot, kunwari. Tapos kailangan installed yun 45 degrees. Palabas, outward. O, for example, ito yung labas, pag ganun siya. Ito ay 45 degrees. Anong reason ba't naka 45 degrees? Para mahirap akyatin. Nakalabas eh. Diba? Unlike kapag patayo lang din siya, para ka lang umakyat, then lagyan mo ng patong ng kutsyon, pwede ka nang tumalon, pwede mo nang sampaan. Unlike kapag 45 degrees, di ba? Pag aakyatin mo, gaganon ka pa. Pag umakyat niyan, or sino nag-ano dito, nag-hill climb? Hill climb. Wall climb. O, di ba? Parang ganon. Pag may ganong obstacle, ang hirap akyatin nun. Sino? Sino yun? Legit ba? Nag-wall climb ka? Yan yung Spider-Man yarn. Next. Delay intrusion, thus facilitating apprehension of intruders. So according to dito, nagde-delay daw siya ng intrusion and the term used is delay only. Hindi niya sinabing stop intrusion. Kasi again, meron tayong principle na there is no impenetrable barrier. Lahat ng barrier is na penetrate, kayang akyatin, kayang lusutan. But the thing is, ma-delay. Makapagbigay ng time para magkaroon ng detection. Then therefore, pag na-detect si ating intruder, apprehend, hulihin. Next, makinig. Assist in more efficient and economical employment of guards. More efficient daw in economical employment of guards. Paano ito ngayon? Ganito for example. For example, ito yung ating wall. Ito yung main gate, kunwari. Ito yung ating buildings. Kunwari buildings yan. Pag sinabi nating efficient na employment of guards, hindi na siya ganito. Let's say, sorry. Ganito kasi mangyari. Booking, inabat, bilog naman to. Building lang. Ayan. Pag sinabi natin efficient employment, economic employment of guards, ganito kasi mangyari. Let's say walang barrier. Siyempre, kapag walang barrier, maglalagay ka ng guard dito, lalagay ka ng guard dito, dito at dito. Kasi bakit? From all angles, from all directions, pwedeng magkaroon ng ng intruder. Unlike kapag may security guard ka. Pwedeng isa na lang dito or isa dito. Pwedeng ito na lang, isa main entrance pag-rubingin mo na lang. Then therefore, mas nagiging efficient, mas economic, mas tipid ang pag-employ ng guard. Nagigets? Nakukuha ba? Kasi unlike dito, pag wala kang perimeter barrier, lahat ng kailangan lagyan mo. Kasi from all angles, pwedeng may pumasok. From all direction, pwedeng may pumasok o pag mo lang ng magnanakaw. O kapag may perimeter barrier, di na. Sure ka nang may barrier Ito na lang, yung na lang. Lagyan ko na lang ng 2 or 1. Bawas na ngayon. Ay, shoot. Uy, 3% na lang. Nakukuha ba? Kaya sinabi, it will assist daw in more efficient and economical employment of guard. It is one of the purpose daw or tulong, okay, ni barrier natin. Next, facilitates and impose the control of pedestrian and vehicular traffic. Ngayon, ito madalas itong, applicable naman to ngayon, makinig. Applicable naman to ngayon, itong last na sinabing, it will assist daw and facilitate sa pag-impose and control ng traffic and even ng pedestrian. Kagaya sa mga school ngayon. Sa tingin nyo, kung yung school, wala tayong perimeter barrier, yung mga estudyante saan manggagaling? Puta lahat yan. Parang zombie yan. Diba? Ngayon, pag meron tayong perimeter barrier, ano mangyayari? Pwede natin kontrolin saan yung exit and entrance. Ayun yung sinasabi naman dito. Etong letter 5, number 5, tsaka itong number 1, nasa CPTED. Ganyan din yung purpose ng CPTED natin. In order to prevent yung crime through environmental design, di ba? May formula tayo dyan. Ano bang formula natin sa CPTED? Criminology plus architecture.
Kasi gagamit ka ng environmental design para mapababa yung krimen natin. O isa to sa dalawa to sa mga technique na na-mention doon. I-outline daw yung perimeter, enforce daw yung perimeter. Ito pa, pangalawa. O ngayon, pag nakita mo kasing ganito yan, ito yung rationale doon sa I'm talking about the CPTED inire-recall ko lang sa inyo. Ganito yung rationale dyan. For example, inimpose mo na yung pedestrian and control. May naglalakad na hindi dapat lakaran. Anong magiging implication nyo? For example, pumasok sa hindi dapat pasukan, may masamang balak to. O ngayon, makakontrol mo, madali mo ma-apprehend. Ito na nga yung daanan, diyan ka pa dadaan, surreptitious entry yan, unauthorized na pagpasok. Okay, nagigets? Ayun lang naman yung onting lang, sundot-sundot lang. There are stages. Umaga pa, banat pa tayo, banat. There are stages or layers of barrier. Para madali yung para madali nyo matandaan, kasi baka malito kayo sa order. Okay? Para madali nyo matandaan again, ilagay nyo yung sarili nyo, kayo yung maging kriminal. Ngayon, baka isipin nyo kasi third line of defense, si fence, kasi nasa pinakanlabas na. No. Ano yung unang ma-encounter? Ano yung unang pipigil doon sa pinakakriminal? For example, perimeter barrier o yung fences natin. Siya yung tinatawag na first line of defense. Bakit? If ever na may fence ka, may gustong magnakaw sa bahay mo, siya yung unang, mangyari? Siya yung unang haharang. Okay? Nagigets? Ang main objective na is to deny or impede access or exit of an authorized person. The secondary objective naman defines the boundary of the property, creates psychological deterrence, hindi lang nalagay, delays intrusion, facilitates apprehension, observes efficient deployment of security personnel, controls and manage traffics. Okay? Pangalawa, let's say nakalagpas na dito si Magna natin sa first line natin sa perimeter barrier. Anong sunod na pipigil sa kanya? Building exteriors, such as yung walls, roofs. Ayan. Building exteriors. Let's say nakapasok na ulit. Ano namang pipigil sa kanya? Third line of defense natin ngayon. Vaults, safes. Okay? Nakukuha? Yun lang yung pagkakasunod-sunod. Kahit hindi ko na ngayon to i-expound sa inyo. Tsaka I believe natatandaan nyo to. Okay, nagigets? Nagigets ba? Kuha na ba ng lahat? Next tayo? Next. Yan. Perimeter barrier or fences, another description lang naman or another definition. Alam naman na natin. Next. Ayan. Let us now talk about two types of perimeter barrier kasi lagi natin pinag-uusapan may dalawang barrier eh. Meron tayong solid and ano yung isa natin? Full view. Okay? Yan. Ano lang naman, ang pinagkaiba lang naman ito, si solid fence, it denies visual access. Yung ginamit nga dito ni Sir Cha, yung kaibanan, di ba? Di ba? Hindi ko gagamitin, mabait ako eh. Ano lang tayo, proper lang tayo na, hindi tayo maninilip, hindi tayo peeping Tom. Ngayon, ang advantage nito at disadvantage, iisa lang. Okay? Yung solid fence kasi, wala kang makikita. Constructed yan in a way na it denies visual access through the installation. Okay? Or, di ka tatagos, kumbaga opaque yan. Ano madalas ito? Hollow blocks. Kagaya nito, in this case, kahoy. Di ka tatagos dyan, unless may x-ray vision ka. Ang advantage niya, ayun din yung magiging disadvantage niya. Advantage niya, hindi makikita nung magnanakaw yung nasa loob. Pag hindi nakikita ni magnanakaw or possible intruder yung nasa loob, hindi niya mapafamiliarize kung paano yung rotation. Kailan ba nag-rubing si guard natin? Okay, baka tulog si guard. Di niya makikita yan kahit tulog si guard. Di niya malalaman kung wala nagbabantay. Hindi niya malalaman kung kailan nagpapalitan. Kasi yung palitan na yun, for example, turnover of duty, yung split seconds or split minutes na yun, pwede niyang pumasok. Pag nag-rubing, let's say, iikot. Kung saan nakaikot, sasalisihan niya lang. Di ba? At the same time, ayun din yung advantage naman. Okay, disadvantage yun yung sinabi ko kanina. Ayun pala yung advantage niya. Sorry. Nalilito na tayo. Ayun yung advantage niya. Si kriminal, hindi siya magiging familiar dun sa loob kasi hindi niya kita. Ganon din yung disadvantage. Hindi makikita ni guard yung nasa labas.
Utang ina mo, nagpaplano na pala sa labas. Diba? O, yun yung risk. Yun yung pinaka natin. Hindi niya agad ma-detect kung may nagpaplano sa labas. Ay, nag-gets? Am I clear? Madali lang naman to. O, next. Sino yun? Kaklase niyan? Ha? Si Justin, puta parang parang Intel All black, sabay nakakap. Laking tao pa naman. Puta. Bilis pa maglakad, nakakatakot Police Makati. Meron kami nun. Meron kayo nun? Police Makati? O, wala. General Police Makati namin. Nagjo-duty tuwing umaga. Sa inyo, anong rango? Major? Wala. General sa amin. Major lang ba? Magkaranggo lang pala. O, ano naman yung full view fence natin? O, full view fence, it allows what? Visual access. Nakikita yung nasa labas, nakikita yung nasa loob. And that is the advantage and disadvantage of that is the advantage and disadvantage of it. Advantage, nakikita ni guard yung nasa labas. Makikita niya kung may nagmamatsyag, may suspicious activities, may suspicious na tao. Advantage. Disadvantage, ganun din. Makikita nung nasa labas kung yung nasa loob, tulog. Kung si guard tulog, kung si guard nagro-rubing, umiikot, o si guard nagpapalitan. O, pwede niyang i-take advantage. Okay? O, yun lang yung dalawa natin. Madali na yun. O, types of full view fence. O, again, pag full view, nakikita. Unang-una is yung chain link fence. Saan natin ito usually nakikita? Sa mga court. Yan. Chain link fence, so it is a fence of heavy steel, wire woven, nakatahe to form a diamond-shaped mesh. Ayan, diamond. Alam ko, familiar na kayo dito. Aralin na lang natin yung specification. It should be daw constructed to a minimum height of 7 feet, excluding top guard. When we say excluding, hindi kasama si top guard. Regularly, yun lang din. Kagaya ng kahit anong fence, 7 feet ang standard. Hindi pa kasama si top guard. Meron naman tayo, ano daw yung gauge? 9 gauge or heavier. Alin yung gauge dito doon? Yung tinatawag, ito yung kapal nitong mga mesh. Kailangan 9 gauge. May sukat yan, may kapal. So, kailangan daw 9. Kasi pag bumaba ng 9, medyo malambot na, madali nang putulin. Pwede kang tumaas, gawin mo 10, 11, 12 gauge, pero wag kang bababa. Okay? Kasi magiging nonsense. Masyado nang malambot. Ano daw? Yung mesh opening yung mesh opening daw kailangan hindi larger than 2 inches per side. Itong mga to, yung sukat ng diamond, kailangan daw hindi 2 inches yan. Okay? Nakukuha ba? Next, it must be twisted. Kaya nga woven twist. Nakakapit. Hindi pwedeng nagkakapatong lang ng ganun. Kaya ang hirap din naman buuin yan kung nakapatong lang. Okay, next. Securely fastened to a rigid material or reinforced concrete. Kailangan daw fastened to rigid material or reinforced concrete. Yan, kailangan daw dito, reinforced. May kinakapitan siyang matigas. Kasi kung puro mesh lang yan, itatayo mo yung puro mesh lang, madali itumba. So, kailangan may kinakapitan siya. Rigid material. Pero usually naman to poste. Bakal din na poste. Reach within 2 inches of hard ground or paving. If ever daw na hard ground, okay, ito hindi hard ground kasi ito When we say hard ground, ito for example, semento, 2 inches yung baon. Ngayon, pag soft ground naman daw, it must reach below surface deep enough kaya to compensate for shifting soil or sand. Again, kapag pavement o kaya hard ground, okay na yung 2 inches yung baon nitong mga poste. If ever na soft ground daw, depende, walang in-specify na lalim. As long as na-compensate niya na yung pag-shift daw ng soil and sand. Yung lambot. For example, sa mga beach, makikita nyo naman yan, may mga ganito rin minsan. Yung lalim nun, kailangan sobrang lalim na. Hindi pwedeng maalog. Kasi kapag maalog, wala na yung sense ng fence. Okay? Nagigets ba to? Tandaan nyo lang to. Matter of memorization lang din naman. Next. Barbed wire fence. So it is a type of fence. It is a type of fence wire constructed with the sharp edges or points arranged to an intervals along with the strand. So it is used to construct inexpensive fences. Ito pinakamura actually. Ang madalas, ito rin nakikita nyo nasa Pinoy. Sa mga farm, kasi tipid. Diba? So anong gagawin natin? Alam ko, familiar na rin naman na kayo dito.
Let us talk about the specification na lang. The first one, standard barbed wire is twisted double strand. Yung barbed wire daw, supposedly twisted. Alam niyo yung parang ano? Parang nakatirintas, nakatwist. Tapos daw, may 4-point barb space equal on space on equal distant part. Paikot, may barb, may wire. May barb pala, barb. Yung pang matulis. Okay, 4-point And then yung barbed wire daw, fencing must be firmly affixed to a post. Itong mga post. Okay? Of not more than 6 feet. Tandaan nyo to, 6 feet. Yung layo from this post up to this post, kailangan hindi sobra ng 6 feet. Bakit? Yung tensile strength, kumbaga na tinatawag natin. Pag lumayo na sa 6 feet yan, medyo lulundo na to ngayon. O pag banatin mo man, masyado ng hinahatak. Ito yung pinakang-ideal distance, okay? 6 feet. Kasi pag medyo malayo na, itulak lang to pababa sa gitna, automatic, bibigay na itong mga poste. Masyado nang malayo. Okay? Itong specification na to, inaaral to ng mga engineer. Inaaral kasi nila to yung integrity ng mga ganitong structure. Tinatawag na natin tensile strength. Okay? Hindi naman pwedeng banatin yun ng sobra yan, kagaya ng strings ng gitar. Putang, hindi pwede yon. Kasi kailangan, hindi ang lalim ng baon mo nun dito. Kung ganun ka hatak na hatak. So, kailangan 6 feet lang, tapos itali mo. Okay? Again, 6 feet yung layo nito and ito. O ngayon, yung distance between the strands naman ngayon. From this strand up to this strand, kailangan 6 inches. 6 inch lang. Bakit? Pag medyo humaba na yan, pwede nang ilusot na lang yung tao. Diretso na lang. Okay? Madaling tandaan, 6, tapos 12. Next. Ano naman yung concertina? Alam niyo yung concertina? Ito yung parang ganito yung yung mga ganyan-ganyan yung barbed wire. Sa Laura Shopwise, alam ko yung doon may ganito, concertina. Yung mga overpass. Alam ko may ganito yun doon eh. Ay, sa Shopwise pala mismo, sa taas ng Shopwise. Kasi nagkaroon ng overpass, nilagyan nilang concertina para hindi akyatin yung Ganun ka-addict mga tao sa sa Antipolo, na isipang panggawin yun. Ay, mga taga-Antipolo, nakikita nyo ba? Di ba may concertina doon? So, ganito yung tsura nun. So, concertina wire, para lang rin naman siyang barbed wire. Iba lang yung korte nung masakit sa kanya matulis. Sa barbed wire kasi, pag barbed wire, dalawa kunwari, strand na pag ganyan, 4. Tusok-tusok lang. Alam niyo naman yung barbed wire eh. Parang alambre lang na nakalawit yung mga dulo. Pag concertina kasi, mahap dito. Puta, pag nasugatan ka dito. Sa mga nag-OJT sa BJMP, baka may nakita rin kayong gumamit sila ng ganito. Usually sa mga prison to ginagamit. Sa mga prison and jail. So, concertina wire or Dunnart wire, tandaan nyo na lang din to, baka ito yung gamiting term. It is a type of barbed wire or razor wire that is formed in large coil. Kaya siya tinawag na concertina. Itong concertina kasi, plant, then para siya naka-ganon. Coil-like. Okay? Which can be expanded like a concertina. Open concertina wire is 50 foot long and 3 feet. Tandaan nyo to, 50 foot long yung haba. 3 feet naman. 3 feet naman tong taas. Ayun lang. Next. Ito pala. Yan, yung concertina. Ayan, sabihin ko, ito na yung sinabi ko sa inyo, top guard. 8 feet daw kasama yung top guard. Then therefore, ilan to? Yung standard ng fence natin. 7. Kasi ito ay 1 foot. Alagay naman dito yan. Okay? So it is an addition, overhang, or barbed wire placed on a vertical perimeter, fences upward and outward. Upward and outward, 45 degrees angle, with 3 to 4 strands of barbed wires, space 6 inches apart. Okay? So this will increase the protective height and prevent easy access. Ayan, pag inakyat mo to ngayon dyan, instead na diretso ka na lang pag ganon, gaganon ka pa. Mas mahirap, angled. Di ba? Ayan, entry station naman ngayon. Ano ba yun? Ayan. Additional protective barrier pala, sorry. Second one, entry station. Ito yung sinabi kanina, ito yung pinakantulong din ng fence natin. Kung wala tayong fence, mahirapan tayong mag-control ng entry station. Kasi all directions pwedeng may
pasukan. So sa entry stations, provided at main perimeter entrances to secure areas located out of the doors and manned by guards in a full-time basis. So yung entry stations natin, walang kwenta yan kung walang taong nakabantay. O let's say ito yung building, may perimeter barrier nga, alam nilang ito yung entrance. Puta, hindi, wala ring tao dito, walang nagbabantay. Nonsense. Kahit sino, pwede rin makapasok. Okay? So kailangan daw manned at full-time basis. O, next, towers. So, a house-like structure above the perimeter barrier. So, kailangan si tower, syempre, tower mas mataas. Kasi ang purpose niya is to what? Increase yung what? Yung range of observation. O, alam nyo naman to. The more na mas tumataas kayo, the more na mas malaki yung nagiging sight or vision. Yung nakikita ninyo. Alam nyo naman yan. Di ba? Pag nag-overlook, may nag-overlooking ba na nasa baba? Ganun tumingin? Wala. Pag nag-overlooking ka, nasa taas. Kasi ayun yung principle. Ba? O, yung tower, syempre, ang purpose niya, parang lumawak yung vision natin, ano mangyayari? Mataas siya dapat dito sa fence para makita itong mga nasa labas. Lalo na kung yung fence mo is, solid view, mas kailangan mo ng tower. Hindi mo kita yung sa labas eh. So, para mawala yung isa sa disadvantage niya, lagay ka ng tower. Para ngayon, makita mo yung nasa labas. Okay? Ano daw yung ini-increase niya? Range of observation and ano naman daw, artificial illumination tuwing gabi. May mga ilaw kasi yan dyan. Makikita nyo yung sa mga prison ulit, di ba? May mga mga ka-duty sa tower. Para pag ma-in case na may magtangkang dyan, umangat, may ilaw. Sila yung nagtatapat ng spotlight. Okay? O, clear zone. Ano naman yung clear zone? So, it is sorry? It is an unobstructed area maintained on both sides of the perimeter barrier. So it affords better observation and patrol movement. Ano bang inaalis natin dito sa clear zone? Ang goal natin sa clear zone, mawalan ng place na pagtataguan. Okay, mawalan ng place na pagtataguan sino? Yung intruder. It should be cleared from anything that may provide concealment or assistance to a person seeking an unauthorized entry. So, clear zone daw 20 feet or more between the perimeter barrier and exterior structure. And 50 feet or more naman daw between the perimeter barrier and the structure within. Okay? Within the protected areas. Okay? Next. O, ayan, para makita nyo. 20 feet. Tapos 50 feet naman from the inside mismo. Daan nyo na lang ha. Again, 20 feet or more between the perimeter barrier, yung fence natin, and the exterior structure. Ano ba exterior structure natin? Mga building exteriors. And 50 feet naman daw or more between the perimeter barrier and the structure within the protected areas. Okay, o next. O, ano naman yung security lighting? Still, under pa rin to ng physical barrier ha. Hindi pa tayo nagpapalit. Ay ng physical security. Tatlo yun, di ba? Physical security, personal security, tsaka ang tawag dito? Information, document security. Security lighting. What is security lighting naman? It provides sufficient illumination. Ito lalong-lalo na ni-utilize natin ito tuwing gabi. Okay? Kasi kailan ba madalas umaatake yung mga magna natin, mga intruder? During the night. Kasi tinitake advantage nila yung dilim. Tinitake advantage nila yung darkness nung night para ma-avoid yung detection. Mas madali ngayon magnakaw. O para makontra natin yon, nagkakaroon tayo ng security lighting. So what are the purposes? Ano ba mga purpose itong security lighting? First one, yan. It improves visibility so that intruders can be seen, identified, and apprehend. Makikita natin, magkakaroon tayo ng improved na visibility. Unlike kapag wala tayong ilaw, wala tayong security lighting, madilim. Di natin alam tuloy ngayon kung yung pumapasok is magnanakaw or hindi. Ano pa? It gives psychological fear, which serves as a deterrent to thieves, pilferers, trespassers, and sabotage. Bakit? Let me ask you a question. Kung kayo magnanakaw, ano mas gusto nyong nakawan? Yung madaming ilaw o yung walang ilaw? Siyempre yung walang ilaw. Bakit? Anong reason? Hindi ako madaling makita dyan. Makita man ako, di nila ako mamumukaan. Ayun yung reason.
It will create now psychological fear. Kasi kung may ilaw, madali ka makikita, madali kang mamumukaan. Okay? Next, it makes easier the routine of work of guards in identifying employees, vehicles during nighttime. O if ever yung business daw is umaabot hanggang gabi, it will make easier na nga naman. Mas magiging madali yung identification ni guard kung yung pumapasok ba is what? Employee. Even yung vehicles. Okay? Next, if placed daw in certain areas, okay, it may even reduce the number of stationary guards and instead may require only roving patrols at night. Same kay same principle kay perimeter barrier natin or fences. O let's say ito yung ating building. Ngayon magkakaroon tayo kunwari ng fences. Ngayon may ilaw dito. May ilaw din dito. Ito si guard. Ngayon si guard, kahit hindi, paggabi, kahit hindi na siya pumunta dito. Bakit? May ilaw. Kita niya itong nasa paligid. O for example, ayun yung natatapatan ng ilaw. O, kita niya agad yung paligid. Hindi niya na kailangan umikot. So, mas magiging tipid, mas magiging efficient again yung employment ng ating guard. Deployment, sorry. O, dito na lang ilalagay mong guard ulit. Nakukuha? Labanan nyo. Malapit na kumain. O, types of, muna tayo? Security. Sige na nga, mamaya na to. Mahaba to, madami to eh. Ang bilis tumayo. Sige, break time muna. Lunch muna tayo. Tuwing hapon naman, active na kayo eh. Hindi lang kayo morning person. Anong oras ba kayo natulog kagabi? Ano? Alas 3? O hindi na kagabi yun. Kanina na yun.